kita paminaw gayon sa ato sa pulong sa atong malaan nga Ginoo. So ilangan pa igaligson akong ginatawag ang atong pastor, ginahangyan ako atong pastor. He's coming in front and he give to us the word of God. Let us give the word of God a round of applause, please. Amen. Amen. Thank you for welcoming the Word of God. And by this time, mga kaigsuunan sa walay langan, I would like to ask you to please stand. Manindog ta para ato ang tagaan o pagtagad ang pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo. And I would like to preach a very simple message karon. No? Simple lang kayo. And again, I would like to remind everyone na wala na yung magawas-gawas. You stay inside para dili ta mahimong reason for disturbance sa ato ang panimbahon. Stay inside and after sa ato ang pag-start na sa mensahe, you are already inside. Dili na maglakaw-lakaw bisag asa. Stay na sa sisulod kay para everything will be smooth and walay disturbance. Kay akong ginaingon sa inyo the most important part basin ang most important part sa mensahe because you go out di na nimo madungog. And it is also our way of giving respect sa pulong sa Ginoo. Because you are not just giving respect to the preacher, but the owner of the word. Kay deliverer lang man ang inyong pastor sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manggitagiya ani nga pulong, no? So the way you conduct yourself, so I hope na way matulog, amen? Basin niya bugnong panahon, basin matulog mo. So way matulog karon. Kung may matulog, sikuhan ninyo. ito. Your Bibles with me please in the book of Matthew chapter 6 verse 9. Familiar verse, mga kaigsuunan. Matthew chapter 6 verse 9. But I would like to read verse 8 paingon sa verse 15. Atong focus is verse 9 alone. The Bible says, Matthew chapter 6 verse 8, be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and glory, forever. Amen. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Let's pray. Father God, thank you, Lord, because you are our Father. Thank you, Lord, for this great privilege of being your son, your daughters. I pray, Ginoo, nga imong tabangan ang matag usa kanamo karon. Namo gayud masabtan imong pulong, Lord, in a very special way. Your servant is the hindrance that these words will be understood by the people. Lord, let the Holy Spirit work. That all the things nga maddugawa sa baba sa imong sulugoon, mahimong hinungdan sa kabaguhan sa kinabuhi ni imong mga anak. Ginong Dios, tabang Lord, kay wa mi mabuhat kung wala ikaw. Sa ilo ami sa among mga sala sa buhat, sa pulong ug sa hunahuna. Limpyo kami Ginong Dios kay ikaw man ang muhimo kanamo nga fit para mahimong makasulod sa imong gingharian. Salamat Ginoo sa pagtubag na mga paghangyo.
Sa ngalan ni Jesus, gipangayon na akong tanan. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. We praise and thank the Lord, mga kaigsunan, for the message we have heard last time, nga ang Amahan day, no, ang mahimo nga fit sa ato, mahimo tang fit through the work of the Father sa langit. It's not us. We praise and thank the Lord for that great message, mga kaigsunan. And karon, I would like to talk about the fatherhood of God. Ang pagkaamahan sa Dios. Nindot kaayo nga atong amahan ang Dios. Gitudlo ni Jesus Christ, ngun pa niya, after this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Sa diha nga ang atong Ginoo nagtudlo sa iyang mga disciples unsaon pagampo, wala niya gisugdan ang iyang gitudlo sa usa ka request. Gisugdan niya sa usa ka relationship. The only reason why you could go to the Father in prayer is because naa kay relationship with Him. Kung wala kay relationship with the Father, then you don't have the right to approach Him. Na ato makita mga kaigsuonan na we always hear na dili relihiyon ang makaluwas, kung dili sa to? Relasyon. Relationship. And that's true. Tinuod na nga dili ang relationship ang makaluwas, dili ang relihiyon ang makaluwas, dili tong relationship with God. Relationship with the Son, no? Na kay personal relationship with the Lord Jesus Christ. But I would like you to understand, mga kaigsunan, that does not mean nga dili na pud nato tagaan og importance ang religion. Because sometimes we talk about religion as the church. If the religion you are talking about is katong mga pamaagi, mga ways you can do the church, that's not it will not save, because we are not saved by works. But when you say religion, you mean the church. Kasi sometimes, pag maingon tag relihiyon, unsa imong relihiyon, imong ipasabot, unsa imong simbahan. Tama? So when we say religion, sometimes the church ang atong ginapasabot. Mga kaigsunan, I would like you first to understand, ako lang yung tagaag clarity, mga kaigsunan, you cannot truly have a relationship with God if you don't have a right relationship with the church. Na siya close relationship, mga kaigsunan. Dili pwede nga dawato nimo ang Ginoo pero isalikway nimo ang iyang lawas. Ang body, ang wife. Dili pwede nga dawato nimo ang groom, isalikway nimo ang bride. You cannot receive Christ without receiving the body, receiving the church. Mao na mga pinangga nga mga kaigsoon, I would like to remind you, sometimes daghang mga Kristohanon karon nga moingon nga bahala na lang ng simbahan basta kay nagtuko kang Kristo. You are wrong. Because I would question the integrity of your love for Christ if you don't love His bride. So kinahanglan atong i-balance ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Sometimes we hear cliche na ginawali sa mga preachers, and sometimes ang atong ma-misunderstood ba nga dili importante ang church, dili importante ang Ginoo, dili importante ang simbahan, basta kay nalang kay relationship sa Ginoo. But mga pinangga nga mga kaigsuonan, dako kay nga part ang simbahan sa imong relationship sa Ginoo. And ako nang gisulod lang, mga kaigsuonan, because we will be talking about our relationship with God as our Father. Now, as I have told you kanina, when Christ taught about prayer, He did not begin with a request. O siya naingon nga, Lord, tagai mi ani, Lord, i-bless me, Lord, tabangi mi. That's not. The first words were, Our Father. These two words reveal one of the greatest privilege a believer possesses. The privilege of being a child of God. Karon, mga kaigsunan, we will study the fatherhood
the fatherhood of God and discover what it truly means to truly pray, Our Father which art in heaven. And I hope tonight, this morning, mga pinangga, natay tinuod nga relationship with God. Amen? Amen. Natay tinuod nga relasyon sa iyaha. Importante biya kini nga gitudlo ni Jesus Christ nga pag-ampo. Because most of the time, we don't know how to pray. Wata kabaloon sa tong istorya sa Ginoo. And we can go back to this prayer and pray this with all your heart. Dili nimo balik-balikon sama sa ginabuhat sa mga Katoliko. The same words, the same chapter nga nag-ingon ang pulong sa inyo, verse 7, but when ye pray, use not vain repetition. And gitudlo ang pag-ampo, ilagi gisab-usab. They are mocking God. Bag-o lang nag-ingon ang Ginoo nga pag mag-ampo ka, ayaw pag buhat og way pulos nga pag-usab-usab. And the same prayer nga gitudlo sa Ginoo nga iampo og usab-usab. They are mocking God. Na atong ibutang tong una-una mga kaigsunan, God must be first tong kinabuhi. Amen. And we must obey Him unsa iyang gisulti. The same book nga nagsugo nga ayaw usba-usba. The same book nga gisulti unsa ang prayer. Giusap-usap noon. So mga kaigsunan, pagkapait. No? Diba? Ang tudlo sa ampo, inani ingon Kristo, samang pamaagi, inani mo mag-ampo. Now remember this, walay problema nga imo ning iampo verbatim. Kani nga prayer, kani nga Our Father diri, walay problema kung kani gyud imong iampo verbatim, word for word, there's nothing wrong with that. Ang problema kung kani nga pag-ampo, the same time, imong balik-balikon, napulo kaamahan namo. Kay unsay giingon sa Biblia? Verse 7, sa diha nga kamo mag-ampo, ayaw kamo paggamit og way pulos nga pagsubli-subli. Nga ginabuhat sa mga pagano, kay nagunahuna sila, nga gidungog sila sa Ginoo tungod sa kadaghan sa ilang gisulti. Dili bungol ang Ginoo, dili bugo ang Ginoo. Ingon pa niya, verse 8, ayaw kamo pagkahimong susama kanila. Kay ang inyong amahan nasayod na unsa ang inyong gikinahanglan sa wala pa kamo nangayo. Atras lang kagamay. Gitudlo ang amahan namo nga pag-ampo mga kaigsunan. Atras lang kagamay. Ingon ang Ginoo, ayaw pagsubli-subli, pero ngano man na pag mangumpisal ka sa pari para pasayloon ka, iampo lang ang gitawag na napulo ka amahan namo. Padre mo, nakasala ako padre mo, niya ako ang gitawag na sala. O sige, iampo ang napulo ka amahan namo kay para pasaylo. Sala ang imong gamiton para pasayloon ka sala. Very wrong. I just like to insert this. Di na ako mensahe karon. Pero ako lang isagol mga kaigsunan kay para atong mahimot ang aware niini. Pag nay mamatay, napulo ka 20 ka amahan namo. And do you think mauto nga pag-ampo ang makadalaan ng kalaga sa langit? Na pag-ampo, nagwapo unta kay mga pulong, pero inyong gibinuhangan ng Ginoo, ingon ang Ginoo dili usman gyud sa pusat. Na ato makita mga pinanam, kung imo nang iampo, pag mata nimo the same words, ay problema. Nothing wrong with that. Pagkaugma, iampo nimo the same, ay problema. Kay kita bitaw, buntag udto hapon, pare-pareha mo tag pag-ampo, tama? Buntag, Lord, salamat sa pagkaon nga imong gihatag Ginoo. Pagkaudto, salamat sa pagkaon. Sa busab man lagi. Paghapon, pag-snack, maurang pag-ampo. Sa busab man lagi. Why dautan ang pag-usab sa pag-ampo? Ang dautan, ang way pulos na pagsubli-subli. Unsa ka mga kaigsunan, mga unta, karong baon Sunday ito, next Sunday, as to remind you, pag-ampo na ako din ha, mayingon ko sa inyo ha, nga mga church, tindog lang mo kay mag-ampo ko og napulo kapag pasalamat, og 20 kapag pangayo og panalangin, og 30 ka pangayog proteksyon.
Ginoo, salamat sa pagkaon nga imong gihatag. 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 Ginoo, salamat sa mga tawo nga imong gigamit. Ginoo, pagmata na ako, banag mo kaon. Pagmata na ako, ano kaon, ano man, di na mo mahulat. Di na mo mahulat. Ikapoy na maghulat sa ako. Kung mag-inana ako, amen? You see? Di mo masugot, ana. Ano yung ganaan ng Ginoo? No. The same book. Iyon ang Ginoo nga ayaw. The same. Supak-supak. Supakiro. Gini sila. Nato makita nga pinangga ng mga kaigsunan. But going back sa mensahe, that is not my message. Ako lang gi-insert kay basing naa pa sa tuwa karon diri no nga nagampo pa kag napulo ka manamo og 20 ka maghimaya ka Maria. Sayang og luoy imo ang gitawag nga effort. Tanaw ang Biblia yung sa naghuna-huna sila nga gidungog sila sa Ginoo tungod sa kadaghan sa ilang gisulti. Abi nimo gidungog kas Ginoo ana, wa kadunggas Ginoo. Wa kadungga. Now going back to the message mga kaigsunan, the fatherhood of God. Sa pagsugod sa pagampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus, iyang gisugdan sa usa ka relationship, our Father. Usa ka pribilehiyo, a privilege nato mga pagigsunan nga kita mahimong anak sa Dios. And unsa man ang mga butang nga ato makita ani nga mga privilege. Ato makita ang mga pinangga number 1. Let's talk about first the privilege of sonship. Pag moingon ka karon nga among amahan nga naa sa langit, pasabot ikaw na nagampo tinuod nga anak sa Dios. Anak ka sa Dios. Kay di ka moingon og among amahan nga naa sa langit og di ka niya anak. When you pray that prayer, always remember that I am a child of God. Gampo ko nga naman kay anak ko sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo. Not everyone can honestly call God Father. Sa John chapter 8 verse 44, unsa ang giingon ni Jesus Christ sa mga Pharisees, katong mga scribes, katong mga tao nga wa nagtuo niya. Sa John 8:44, ingon pa niya, "Ye are of your father the devil." Kamu iya sa inyong amahan nga mawang yawa, ingon pa ni Jesus Christ. So dili tanang tao dunay gitawag nga kaako nga moingon, ako nga amahan. Ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus Christ, gitudlo sa mga disciples, dili sa mga unbelievers. Kay aya makatawag ang tao sa Dios nga amahan, he must be born in the family of God first. Kinahanglan kay anak sa pamilya sa Dios. Tanawon nimo ang Galatians chapter 4 verse 5. Galatians chapter 4 verse 5 mga kaigsunan, if you're there say amen. Amen. To redeem them that were under the law, that we might receive the what? Adoption of sons. Adoption of sons. The Bible teaches that salvation is not merely God creating us. God created all men, but not all men are spiritually child of God. Tanang tao gibuhat sa Ginoo, pilit ang tao anak sa Dios. Mahimo lang kang anak sa Dios kung imong dawaton si Jesus Christ. Unsa gingon ni Jesus Christ? Unsa yung sa Bible? John 1:12. But to them to become, wow. Kung gusto ka mahimong anak sa Dios, you need Jesus. Basing napakaroon sa ato adiri nga dili ta ka sure nga anak ka sa Dios, kinahanglan nimong dawaton si Jesus as your Lord and Savior. Karon ay napaglangan. Maulaw man ko, ay, maulaw, igsoon. Duol. Itaas imong kamot. Ingna ko niya, Pastor, gusto na ako mahimong sure nga anak na ko sa Ginoo. Kaya og di ka maanak sa pamilya sa Ginoo,
John chapter 3 verse 3. No? Og dili ka maanak sa pamilya sa Ginoo if you will not be born into the family of God. Unsa man ang implication? John chapter 3 verse 3. If you're there, say amen. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Di niyo makita ang ingarian sa Diyos. So mga pinangga nga mga kaigsunan, you need to repent of your sins. You need to put your faith in Christ, and you will be regenerated by the Holy Spirit, and you will be born in the family of God. Anindot kayo pag maanak ka sa pamilya sa Ginoo. Kung mangadap ka karon, pananitan ako mangadap ko. Kato akong giadap, pwede na ako tagaag bagong pangalan. Pwede na ako tagaag bagong panimalay. Pwede na ako tagaan og bag-o nga panalundon or inheritance. Pero dili na ako pwede mahatag sa iya ang akong kinaiyahan, ang akong nature. Di siya pwede nga mahimong liwat sa ako. Di pwede nga malahi iyang naong kay mapareha na sa ako kay ako siyang giadapt. But ikaw igsuon sa diha nga giadapt ka sa Ginoo, pwede ka nga mahimong pareha ang imong nature sa imong Dios. 2 Peter chapter 1 verse 4 mga pinangga. And mo na ang giingon sa pulong sa Ginoo, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the what? Divine nature, having escaped the corruption that is in the world. So ato makita na kaigsunan, God will give you the divine nature. You will partake of the divine nature. Likewise, God takes sinners and places them into His family by grace. So karon mga pinangga, na born again na ba ka? No, ang born again, dili pangalan sa simbahan. Ang born again, nahitabo sa imo sa diha ang naluwas ka. Amen. Pangutanan na born again na ba ka? Maka honestly say baka nga, God is my Father? Dili kay baptist imong simbahan, dili kay Christian imong parents, dili kay nakamemorize kag bersikulo. Have you been born again? Amen? I hope na born again na ka. Now, wa pa ka na born again karon. You need to be born again. Kinahanglan ka maanak pag-usab. Pag hinulsol sa imong mga sala, ibutang imong tinuod bugos sa pagtuo sa kamatayon, pagkalubong o pagkabanhaw ni Jesus Christ, nga igo na para sa imong kaluwasan. And you know, I would say, how can you prove? Kung saan imong pag-prove nga tinuod na kang na-born again, tinuod na kang naluwas, sa diha nga willing na ka magpabaptize. Basing nasa to ako rin nga wa pa na-baptize. Pagpabaptize na. Pagpabautismo na. Kaya mag-question ako kung tinuod ba gid imong pagtuo. I believe in the Lord Jesus Christ. Gituuhan ni mo Jesus Christ. Unsa man ang giingon ni Jesus Christ? Pabautismo. Gitwa, di ko pabautismo. Do you think tinuod na nga pagtuo? Kabalo ka mga kaigsunan, remember this. Ang baptism dili makaluwas. Pero ang baptism na ay close relationship sa kaluwasan. Kay nga naman, ang mga tao nga nangaluwas, gustuhon gud nilang magpabautismo. Gustuhon gud nilang magpailalom sa authority ni Christ. Kay og niyangpon gang naluwas na ka, pero di ka gusto magpabaptize, I question the integrity of that faith. You see? Muna usahay maglalis ang mga Kristohanon. Nga dili importante ang bautismo, importante kay bautismo. Dili para sa imong kaluwasan. You see? Pero importante kay ang bautismo, kay obedience na nimo sa nagluwas nimo nga imong gi-claim nga imong gituuhan. Pero ni-claim ka nga imong gituuhan pero wa ka nitumat. Mura butaw na imong anak, "Nak, hugasing plato." "Oh, ma."
Pagbalik nimo, gilangaw na lang to imong plato panahugasan. Ito siya wala. Wala. Storya taman. You see, basin na pa sa koron diri, wa pa na-baptize. I encourage you. Pakita nga na born again na ka. Ipakita nga tinuod imong pagtuo. Follow Jesus. Sunda siya sa tubig sa bautismo. Number 2, mga pinangga nga mga kaigsunan, pag muingon ka, our Father. Number 1, ganina, our Father meaning na kay relationship. No? Anak na ka. Mingon ka, gitawag our Father. Number 2, pag mingon ka, our Father, love ba sa mga amahan nilang mga anak? Amen. Di ba love? If God is our Father, then He loves us with perfect love. Tanawa ang Psalm 103 verse 13. Psalm 103 verse 13. If you're open your Bibles with me there. The Bible says, mga pinangga nga mga kaigsuunan, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Sa ato makita mga kaigsunan, ang atong mga earthly father sometimes imperfect ilang mga gugma. Masipyat sila. But our heavenly Father has a perfect love. And we say amen to that. God loves us in our weakness. A loving father comforts a sick child. God does the same. When you are discouraged, when you are burdened, when you are broken-hearted, God's heart moves towards you. Kay pangga kaniya, kay anak kaniya. Sa diha nga moingon ka, among amahan nga naa sa langit, you are actually claiming that the Father loves you. And ato makitaan, sa panahon nga weak ka, gihigugma ka sa amahan. Sa panahon nga fail ka, gihigugma ka sa amahan. We often disappoint God, yet His love remains. Ingon pa sa Romans chapter 8, verse 38 and 39. Romans 38 to 39. Open your Bibles with me there. In that verses, naabay makabulag sa imo sa gugma sa Dios? Ingon pa, nothing shall be able to separate us from the love of God. Nothing. Amen. The prodigal son never stopped being a son. Nirebilde siya, nakasala siya, he was in a far country, yet he remained a son. The relationship was damaged, but not destroyed. Some believers think nga, wa naman ko gihigugma sa Ginoo, siguro kay nakasala ako. Grabe na kaya akong failure, wa na ko gihigugma sa Ginoo. Remember this. Bisan pa og nilakaw tong prodigal son, pag uli niya, ang tawag sa amahan sa iya, my son. Anak yapon siya. Anak yapon siya. That's number 2, mga kaigsunan. The Father's love is greater than your failure. Remember that. Sa man imong failure, sa man imong sala, God's love is greater than that. Gihigugma gyapon kaniya. Number 3, mga kaigsunan. Okay? When you say our Father, meaning anak na kaniya, meaning gigugma kaniya, ug ang anak sa Dios na ay responsibility, tama? So number 3, the responsibility of being a child of God. Sa among panimalay, ang akong mga anak, na sila'y responsibility, na sila'y trabaho, na sila'y part, nga dapat nilang buhaton, being part of the family. And now, being part of God's family, na kay responsibility. Kung sa man ang imong first responsibility, the first responsibility of a child is to love his father back. Di lang sa pribilehiyo, responsibilidad pod. Ug ang pinakauna nimong responsibility is yugmaon pod nimo ang imong amahan. Sa Matthew chapter 22 verse 37, unsa ang pinakadako nga sugo? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. With all. If God loves us,
Should we not love Him? Love should motivate our service. Ato makita mga kaigsuonan. Ingon pa ni Jesus Christ, if ye love me, keep my commandments. Ang usa ka servant, nag-aalagad siya tungod sa sweldo o tungod kay salugoon siya. Ang usa ka anak, nag-aalagad siya tungod kay part siya sa family, anak siya. Higugma niya iyang amahan. Imagine God pananglitan karon. Nauntay mga teachers diri no. Si Sister Bio, silang Ma'am Jeanette. I believe naghigugma nila na ilang mga estudyante, tama? Love nila estudyante. Bakit sinong bagay pa ni sila basta kay hilabtan nila mga estudyante. Kaya mo lang tinuod nga anak, second mother. Na silang Sister Crisel. Pero unsa ka one day, hunungo na sa DepEd mo sweldo sa ila. Di na sila sweldoan. Yes, they love their children, ilang yung tudluan. But they also love their own family, ilang yung suportahan. O kung papilion ni sila karon mas pilion gila ilang kagulay pamilya, meaning they will choose themselves, their own family. Siguro padayon nagtudlo mga 1 month, 2nd month, mangita na sila lahi nga panginabuhian. You see? Because even though in a way they love ilang mga student, they are also there because they are compensated. Tama? Kung imong papa karon tag-iyag company, daghan kaayo mga trabahante nga moadtog sayo ang anak late usahay. Kay mo trabaho. Pero pag adlaw, undangi og sweldo tanan. Katong mga trabahante nga sayo mga adto, di na tawo mutunga. Katong anak bisag late mutunga gyapon to. Kay ngano man, ang iyang pag-adto sa trabaho dili tungod kay giapas niya ang sweldo sa iyang papa, kung dili tungod kay naa siya relationship sa iyang papa. Anak siya. Kamupod mga kaigsuonan, remember this. Nangalagad mo sa Ginoo. Nagsimba mo. Dili tungod kay compensated mo. Wa mo sweldo? Kinsa ba gisilduan sa inyo diri nga nangalagad sa Ginoo? Wala. Wala. You see? Pero nga nung naaman mo diri, di tungod sa inyong madawat, kung dili tungod kay gihigugman ninyo ang inyong langit ng ngamahan. That's the responsibility of being a child of God. Christian obeys, not to earn salvation, not to avoid hell, but because he loves the Father. A servant obeys because he must. A son obeys because he loves. The highest motive in Christian life is love. So, punta na imong kagalingon. Gina-obey ba nimo ang Ginoo? Gihigugma ba nimo yang pulong? Nag-submit ba kasi ang kaubuton? Nganong nagabuhat ka? Tungod ba kay love nimo siya? I hope because you love Him. Short lang kaya ako mga points no, kay ngano man, di lang kay tulo. Muna akong gi-short. Number 4. Di lang tulo mga kaigsunan. Tingala mo, dali ara na human sa kada point, bubuo raman. Kay sobra. Number 4, when you say, our Father, secured ka. Because Father means provider and protector. Now remember this mga papa, kamu ang provider o protector sa inyong pamilya. Pag naay manuktok sa inyong balay, magsingit-singgit nga gusto mo gitawag na kulatahon, mga papa, dili mo mutago sa likod sa inyong asawa, sa likod sa inyong mga anak. Ang inyong mga anak mo'y mutago sa inyong likod. Tama? You see? Because you better stand up like a man. Ayaw sugot nga mutago lang ang inyong mga anak sa inyong likod. Bisag sa pagpangalagad sa Ginoo, usahay mutago biya ang mga mamagpapa sa likod sa ilang mga anak.
Nagaserve na sa choir, nagakanta na ang mga anak, yung mga magpapawa, yun. Akong gaingon last Sunday, pag musulong na ang gitawag na China, kung magira magaling China, Pilipinas, musulong na diri sa atua, muana bata dansoy, pusil, atak, MJ, Armalite, atak. Kaming papa, tago lang diri, kamo lang una dito. Ano ba? Francis, pobre man di ka, sundang ra na. Sopon! Ako, di na ko balay tago lang. And serving the Lord is a spiritual warfare. Gira ni. Nga naman, dili pwede nga ang mga anak ang muuna pag China ang kalaban. Kita mong gimag-una-una, kita mong gimag-una, tinigbasa dito. Naktago mo na! Ako'y bahala na rin! Papay ni! Mana maguga. Pero pag abot sa spiritual warfare, nganong paunahon mo ang mga anak, mutago ang mga amahan o mga mama. Nga naman, something must be wrong. Dapat sa pagpangalagad sa Ginoo, ikaw mo'y mas mauna. Ikaw mo'y mas isog. Amen? Mga papa, amen! O, gini pa, amen. Magit. Mga papa, amen! Amen. Isog ka. Amen. You see? Mga mama, amen! Amen? You see? And nato makita mga kaigsuhan, when you say, our Father, meaning, secured ka, kaya ang imong tigpanalipod ug ang imong provider, siya. John 10:28, they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. My Father is greater than I, and no man can pluck them out in my Father's hand. A child may disobey, wander, backslide, but he remain a child. And father may discipline his son, but he never cease to be the father. So ato makita ang kaigsunan, nindot kayo ang imong provider. Ingon pa sa Philippians, please open your Bibles there. 4:19. Sa inyo sa Biblia, but my God shall what? All your need, according to His riches in glory by Christ Jesus. He is your supplier. He is your protector. Secured ka. Kung mingon ka, our Father. Meaning, it's a word of security. Number 5, mga kaigsuunan. Notice, wala sa niingon nga, my Father. Ingon niya? Our. So number 4, mga kaigsuunan, it means the blessing of brotherhood. Na kayo mga igsuon, you are part of the family. It's not my Father, He said our Father. This reminds us that God's family is larger than ourselves. We are part of God's family. When we join the church, we did not join an organization, we join a family. We are brothers and sisters in Christ. Galatians 3:26, for ye are the children of God by faith in Christ Jesus. And we should love God's family. We should love God's family. Tanawa, kung di nimo higugmaon imong pamilya, 1 John 4:20. Muna ingon nako ganina nga dili ko sure og higugma ba nimo ang Ginoo ug wa nimo higugma ang simbahan. 1 John 4:20, the Bible says, if a man say, I love God and hateth his brother, he is a what? For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? The church is family. Therefore, we must learn to forgive one another, pray for one another, help one another, bear one another's burden. Do not merely say, our Father, live like a brother and sister to your brethren, to the members of the church. Amen? Our Father na kaigsuon, igsuon tang tanan. You see? Number 6, mga kaigsuunan. When you say, our Father, sa ingon sa Romans chapter 8 verse 15, we cry, Abba, Father. Na ang spirit of adoption in us. When we say spirit of adoption, meaning na kay kanabitaw, the spirit of Christ na naa sa imuha,
nga siya karon ang moingon nga Abba Father na Daddy, meaning this is a close relationship. This is an intimate relationship. The Holy Spirit places within believers the deep assurance that they belong to God. Nga kabalo gyud ka. Nga anak ka sa Dios, part ka sa pamilya, makaingon ka Abba Father because there is the spirit of adoption sa imo. Makaingon ka, I know that God is my Father. Kabalo ko nga anak na ko sa Dios. Hindi na ka maglibog, anak Diyos, dili. No, kabalo ka. And you love Him because He first loves you. And you can rest in His care. You can abandon yourself in His care. And you can revere Him. Amahan, good mo siya. Papa, good mo siya. Sa diha nga, ang kalibutan magpanik. Because you have the spirit of adoption, you can call Him Abba Father. Magpanik na ang kalibutan. The believer can run to his Father who is in control. Sa diha nga ang sakit moabot, ang kalibutan will fear. The believer will say, I know my Father knows best. When death approach, the unbeliever will say, patay na, wa na gyud. Ending na. Muna ingon sa unbeliever. But the believer will say, my Father is waiting for me. You see? So, gwapo ka ng spirit of adoption nga naman. That is the inner assuring nga naa sa tuwa. Not only we know, but we feel. We could say, Abba, Father. No? Mudagan ka, I can still remember sa una. Si Brother Francis, ni kapyut-kapyut siya sa mangga ko diya. Kapyut siya. Na kaya lagi diya, pagdula na kay mahulog ka diya. Kapyut siya. Nahulog, nabunda ka. Pag! Putong. Dagan sa pingon sa kuha. Nigako siya sa kuha. You see? Kaping dakos niya nga naman. Because as-asan, kawalo siya, nasidaganan. Di ba? Dapat anak tas ang langit nun nga amahan. Nga naman itong earthly father, makinaan naman ta. Uli, kung mong balayon niya, kanya pagkahuman, naibitin. Papa, naibitin pa! Pakita mo, Papa. Kaya kinsa may makuha, bitin si Papa, yun perminti, tama? Pero nga naman, pag natay problema, kaya ito mang luumon. Dili na dalon sa itong langit nun nga amahan. So bring everything to your Heavenly Father. Amen? You see? Number 7 mga kaigsunan. And this will serve as a conclusion. Ngano man nga because we can say our Father, then we can truly pray. We can truly communicate. We can truly come. Why? Because the Father will always hear His children. Psalm 34 verse 15. Psalm 34 verse 15. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are what? Open unto their cry. A child does not fear approaching a loving Father. Likewise, we may come boldly to God. Naman ba sa Hebrews chapter 4 verse 16? Let us therefore come boldly unto the throne of grace. A father supplies his children's needs. Ang Matthew 7:11, tanawa gani. Matthew 7:11. Look at this. If you're there, say amen. Amen. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? He will give you good things. God already knows your burden, your needs, your fears, and He delights to provide. Do not pray as though speaking to a stranger. Pray as a child speaking to a loving Father.
Mao na usahay mga kaigsoon no nga ato ma-forfeit ang blessing sa Ginoo ba. Listen carefully na ako'y gusto nga atong walaon sa atong mga kinaiya. Kung na ang galitay padunggan-dunggan ang Ginoo. You see? Kani bitaw nga kinaiya rampan kini labi na gyud sa mga pastor. Rampan kaayo. Pananglitan ang pastor na ay gikinahanglan sa ilang ginabuhat magpadungog-dungog mga tao. Magpadungog-dungog sa mga dato. Ay nga naman, kay para tabangan. And even the people of God, na kagikinahanglan, na kagikuan, magpadungog-dungog ka sa mga tao na paminaw nimo makatabang sa imo. And he will say, abi nimo naglisod kay ko, inani na, mauna. Kaya nga naman, in your mind, kani, murag matinabangon, tabangan, giguan ni. Matigalag, so na kay amahan nga nasa langit. Kay kabalo ka sa ang tendency, ma-forfeit nimo ang blessing sa Ginoo. Ug dili ka ma-develop as a faithful person. Kay nga naman, kay imbis nga naa kay gikinahanglan, ang imong angay buhaton is you will go to the Father, Lord, tagay kog wisdom, tabangi ko Ginoo, lead me, asa na ako ni masulbad Ginong Dios, tudloi ko, liguna ko, tagay kog kaalam, and God will provide you the wisdom, the strength para imong maangkon ang imong gikinahanglan, and God will guide you the way kung asa ka paingon. Ang imo nang buhaton, na ako'y kinahanglan, kinsa ka akong padungan-dunggan. Sa mahitabo, imbis nga ma-develop ka, nga mo-grow ka kay para mahimo kang prepared, mabaw-an nimo unsaon pagkuha nga panalangin ang imong ginapangayo sa Ginoo, mahimo kang tapulan. Kay nga naman, murilay ka sa tao nga imong duulan. Let's learn to ask the Lord. Let us learn to pray and mangayo sa Ginoo atong gikinahanglan. Usahay tao dito sa atong duulan. Tao dito sa ato ang mahunahunaan. That's why God's blessing is layo kay sa ato. You see? Ay kalimot na kay langit nun nga amahan. Ug namang kay padungan-dungan panunggi-dunggi mong langit nun nga amahan sa pag-ampo. People will just come. Di tungod kay padungan-dungan nimo sila. Kung dili tungod kay gidala sila sa amahan sa imo. Kay kabalo ka, ang pagpadungog-dungog sa mga tao, it is effective once, twice, thrice, nothing more. Pag makabantay na sila ng imong ginapadungan-dunggan, kay para mo tabang si makabantay na sila, likaya na ka nila, samuka na sila sa imo. Nanapod niyo. Padungog-dungog na pod niyo. You see? Limited kayo ang tao, mga kaigsunan, samukan kadugayan. Pero kung ang Ginoo ang imong sultian, dili gid siya samukan sa imo. Kay nga naman, siya ang imong langitnon nga amahan. You see? It is effective. Dungdungog ang tao, epektibo na. Once, twice, thrice, pero nothing more. Kay samukan ang tao sa imong kadugayan. You see? Because we wanted to see you become faithful na magduol sa Ginoo. You see? Sa mga pinangga, ay kalimot na kay langit nun nga amahan. Muna no, in my experience, I have known preachers na hilig yung kay padungog-dungog, hilig yung kay magpatabang-tabang sa mga dato, labi na dili pag membro silang simbahan. I have seen people doing things like that. I have seen them. Pero kabalo ka mga kaigsunan, didto ra sila taman. Sila ang pinaka mga lisod ug kahimtang. Those people who always ask kanang magpadungog-dungog
sa gitawag nga uban. So mga kaigsunan, we must always remember, ayaw ninyo gitawag nga kalimti, nga dangop ka sa imong amahan kanunay. Amen? Now as I close, I would like to make a short review sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Number 1, mutawag tag our Father. Why? Kay naa kay privilege nga anak ka sa Ginoo. Dili tanan makaingon amahan. Ang makaingon nga amahan sa Dios kadtong iyang mga anak. Number 2, makaingon kag amahan namo nga sa langit nga naman kabalo ka nga gihigugma kaniya. Kay ang mingon kag amahan meaning love ka sa imong langitnon nga amahan. Number 3, pag mingon kag our Father meaning na kay responsibility. Ang anak na ay responsibilidad siyang pamilya, siyang amahan. You need to love your father. You need to obey your father. Number 4, pag maingon ka, among amahan, meaning secured ka. Kaya ang imong amahan, ang imong provider. Ang imong amahan, ang mo-provide sa imong kinahanglan. O ang imong amahan, ang mo-protectar sa imong kanunay. Number 5, mga kaigsunan, maingon ka, among amahan, mo nang amo, dili akong. Wala nang Bible nga, akong amahan. Ang gingon sa Bible, sa Matthew 6:9, among amahan, our Father, meaning na kay mga kaigsunan. Dili lang ikaw ang anak. The church is your brothers and sisters. Number 6, mga kaigsunan, there is when you became a child, gibutangan ka sa amahan og spirit of adoption para di na ka maulaw, muduol niya, budangop ka niya. Pag nakakay problema pagsulay, you can always call to Him boldly nga way kahadlok. Why? Because God gave you the spirit of adoption sa imong kasing-kasing. Number 7, number last, because He is your Father, you can always approach Him in prayer. And I hope by the grace of God, starting today, we say, Our Father. Palihog mo nindog tanan. Let us have a short invitation, mga kaigsunan na. Padayon sa pagtungo sa inyong tulo palihog, let us have an invitation. Mga kaigsunan, maybe, naa sa ato karon nga dili pa nimo matawag ang Dios og amahan. Maybe naa sa ato karon diri that you cannot call God Father. Kay di pa ka sure nga anak na kaniya o dili. As we sing verse 1 karon mga binangot song, Brother Lawrence, just as you are, just as I am, maybe nasa tuwa karon diri. Nga pastor, di pa nako honestly matawag ang amahan og Father. Ang Dios og Father kay di pa ko sure og anak na ba ko niya. You must be born again. Kinahanglan ka maanak diha sa pamilya sa Dios. Receive Him as your Lord and Savior. Dawata siya nga mahimo nimong Ginoo og manuluwas. Luwason kaniya karon. As we sing verse 1, I want you to step out of your faith. Itaas lang imong kamot. Ina nga, pastor, gusto ko mo dawat kang Jesus as my Lord and Savior. Ayaw ka ulaw? Kay gusto na ako, pastor, nga ma-sure na kung wampo ko, mayroon ko nga amahan nga nasa langit, kabalok ko nga ginapaminaw ko niya. Tungod kay anak na ko niya. Maybe nasa ako karon diri. Ay kaulaw, itaas imong kamot. Brother Lawrence, please, verse 1. Na ba? Raise your hand. Pastor ako, pastor. Gusto ko mahimong sure. Ayaw ka ulaw. Gusto ko mahimong sure nga mag-ampo ko. Anak na ko sa Dios. Na ba? Is there anyone? Pastor ako, pastor. I want to be sure sa akong kaluwasan. Akong dawaton si Jesus Christ nga akong Ginoo manuluwas. Na ba? In our second verse, I call believers.
ang mga anak sa Dios. Nindot kayo ang privilege nga anak na ka sa Dios karon. I hope nga naglipay imong kasing-kasing na daghan day kay kag mga pribilehiyo nga matawag na nimo ang atong Ginoo ug Amahan. Sayunan ka ang naghimo sa tibuok kalibutan, tawgon lang nimo og Amahan, tawgon nimo og Papa, Father. What a great privilege. Maybe this is a time that you could come to God. Tawga siya, kneel down na siya, Amahan, nga naa sa langit. Ikaw na ang akong Amahan. Ikaw ang tag-iya sa ako. Akong provider, akong protector. Salamat. Kay ikaw, akong Amahan. Verse 2, para sa mga believers. You come. Mga magtotoo. You come. Ay kaulaw. Dool sa Amahan. Ang Ginoo magapanalangin sa imong igsoon. As we sing last verse, basin na kay gusto isumbong sa imong Amahan nga sa iyara nimo masulti. Ay na pagpadungo-dungo sa ubang tao, isulti sa Dios. Isulti sa imong Amahan, ipaminahon kaniya. Last verse, Brother Lawrence, please. Padayon sa pag-pray, mga kaigsunan. Pagpunta dali. And those who have already in their seats, I request you to stand up and let us sing sa kanta. Amen. Minanta sa pagtindog. Let's sing this song, hymn number 308. 308. Let's sing, I surrender all. Let's sing only two verses of this song. Let's sing verse 1 and the last verse. Let's sing verse 1 all together. Sing. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Amen. All the last words. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power.
Let thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Please remain standing. Dear, let's close our service. Maraming salamat po. Our Father in heaven, Word, thank you for your word. Reminding us of the great privilege for us sinners. Kung kailangan ang maong privilege to be a son, to be a daughter, the creator of heaven and earth. Mahal, thank you, Gino. We're never worthy of this title. We will never be worthy in our God, no matter what, because of your grace. We thank you, Gino, sa mga tayo. Sumupasya na yung mga kitarahan. Mahal, not that anything sa mga kinabuhi hinder us from coming to our Father. Ako Ginoo na kami magdamog dira kami mo always have the boldness na magduol dira kami mo because as a son, mahal, angay lamang na kami magduol dira sa inyo. Ako Ginoo, sa mong pag-uli, ikaw Ginoo mag-uban ka na mo. Tagain niyo the safety in our God, to our homes. And we also pray, Lord God, that you would bring us back here this afternoon to learn more about your word and to be with your people. Pinong Diyos, salamat sa inyong mong tayo. To bring back to all the glory and all the adoration. Let's be asked. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Men, 2:30 ang hapon.